Umani naman ang iba't ibang reaksyon mula sa international media at governments ang standoff sa Zamboanga City. Ayon sa kanila, isa itong pananabotahe sa kapayapaan sa Mindanao. Narito ang ulat ni Mike Cohen. Regional governments in Malaysia and Indonesia have gone on alert, habang ang Estados Unidos at Japan ay nag-alok ng tulong sa mga naiipit sa krisis. Ayon sa US Embassy, 24.5 million pesos o 600,000 dolyar na tulong para sa pagkain at basic needs sa mga evacuees ang nalaan ng embahada sa kanilang local relief funds. Ang Japan ay bumubuo na rin ng Aid Act Relief Package kasabay ng Canada at EU para sa mga evacuees. Bilang regional coordinator ng Organization for Islamic Conference, ang Indonesia ay direkta nakikipag-ugnayan na rin sa pamahalaan sa kanilang pagiging handa upang mamagitan sa krisis kung pagkakawalan ng mga armadong grupo ang kanilang mga bihag at makipag-usap ng pamahalaan. Walang pamahalaan, gobyerno o international organization sa ASEAN, Middle East o ibang bansa ay handang makipag-usap naman sa Nur Gunman o ang kanyang faction ng MNLF habang may hawak ng mga bihag ang mga grupo nito. Sa international media, nagbigay babala naman ang Christian Science Monitor na maaaring indikasyon nito na kung di makikipag-usap ang rogue gunman ng Miswari Group, maaaring isang limited insurgency ay muling sumiklab. Subalit ang Time Magazine naman at karamihan ng mga international news organizations ay tila nagulat sa sitwasyon. Dahil papayapan na sana ang Mindanao, greed lamang o pagiging gahaman o sakim ng ibang armed groups na nainggit sa MILF-GRP peace agreements ang nakikita ng mga international news analysts ang punot-dulo ng pag-alsa. Tila isang sabotage effort lamang ang tinatawag sa nakikita nilang sitwasyon sa Zamboanga mula sa mga opinion sections ng Time Magazine, New York Times at Australian newspapers na inahayag ng kanilang mga opinion at analysis na ang nangyayari ay pagsira sa matagal na inaasam-asam na mapayapang solusyon sa peace issues sa Mindanao. Mike Cohen nag-uulat